Kung makakapagsalita lang daw ang una nating destinasyon, tiyak, marami itong maikukwento. Sa kalsada kasing ito sa Santa Cruz sa Maynila, nabuo ang napakaraming istorya na minahal nating mga Pilipino. Dito matatagpuan ang ancestral house ng pamosong manunulat noong panahon ng mga Kastila hanggang bago mag-World War II, si Severino Reyes. Hindi matatawaran ang kanyang naiambag sa ating kultura at kasaysayan. Katunayan, itong isang buong kalsada sa Maynila sa kanya ipinangalan. Si Severino Reyes, na kilala rin bilang si Don Binoy, ang may akda ng mga sikat na sarswela katulad ng Walang Sugat, pati na ang sinubaybayang mga kwento ni Lola Basyang sa comics. Pero kung ang kanyang mga akda hindi malilimutan, tila hindi gayon ang lugar ng kanyang kapanganakan na tila limot na at hindi napahalagahan. Tila napag-iwanan na ito ng panahon. Kupas na ang pintura, ang salamin sa bintana, basag-basag na. Ang tarangkahan, ginapangan na ng halaman. Malaking bagay pagka yung bahay o yung inyong lugar ay may ganitong marker. Kung wala ito, hindi mo akalain na minsan sa ating kasaysayan may tumira dyan na importanteng personalidad. Sa mga litratong ito, makikitang ang loob ng ancestral house para ng bodega. Higit 100 taon na tong bahay na to eh. Parang abandoned na siya. Pero yung frame, intact pa. Medyo matibay kasi mga bakal nung araw eh. Hindi na restore at all. Napakahalaga sa akin yun kasi dito ako naging tao eh. Early 1960s, ay medyo masaya pa kami dyan. Dahil nandyan yung anak ni Severino, yung descendants niya, Narciso, yung pamilya. Ikakaedad na rin yung Narciso Senior. So lumipat din sila ng tirahan. Lahat ng mga collections niya secured, kaso lang nagkasunog noong early 90s siguro yun. Si Severino Reyes, binansagang ama ng sarswelang Tagalog. Talagang napakalapastangan ng mga tao ngayon. Sarswela o dula na may kasamang awit at sayaw sa makabagong tawag. Isa sa pinakasikat niyang obra, ang Walang Sugat, na itinatanghal pa rin sa mga teatro magpahanggang ngayon. Tungkol sa mga abuses ng Spanish period. Matapang siya pero yung style niya swabe. Swabe. Kaya nakakalusot. Yes. Meron siya mga paraan para hindi ganun ka-antagonistic yung mensahe. Pero kung Filipino audience ka, gets mo siya. Isa rin si Severino Reyes sa nagtatag ng Liwayway Magazine taong 1922. Inilathala niya sa Liwayway ang isa sa pinakasikat niyang akda, ang mga kwento ni Lola Basyang. Gusto ko na pong madinig ang mga kwento ni Lola Basyang. Nakalaunan, ginawan pa ng pelikula at bersyon sa telebisyon. Hindi lang alam ng marami, kahit nga ako recently ko lang nalaman na si Lola Basyang po pala, hindi ho totoong lola, kundi si Severino Reyes mismo. Lalaki, si Lola Basyang. Tama po? Yes, so pen name niya. Pen name niya yon, alias. Pero alam niyo ba na ang pen name ni Severino Reyes na Lola Basyang hango pala sa isa sa mga kapitbahay nila sa kalsadang ito? Ang tanyag na matriarch mula pamilya Zamora sa Quiapo, Manila, si Gervasia Guzman de Zamora. Si Lola Basyang, kilala niya? Oo. Ba? Totoo? Alam niyo ho na may kapitbahay kayong sikat na tao sa kasaysayan natin. Oo, at kasi ma'am, yung kinitahan ko sa kanila din yun eh.